Magandang hapon po, GFC. Again, magandang hapon at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinibigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming Statement of Faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyari pong lumapit sa aming reception table katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming isagutin ang inyong katanungan. So, Happy Mother's Day. Binati nyo na po ang mga mami, tita, lola, even yung mga asawa natin or mga kapatid na may anak. Sana po special lunch kayo kanina. Ngayon hapon po, walang iba kundi si Pastor Rico ang mag-serve ng Word of the Lord this morning. And as always, ang mga kanta po natin is to help us focus and worship and focus on the Word na aralin natin ngayong hapon. Our first song, We Declare Your Majesty. Nung tinanggap ni Moises ang 10 Commandments, his face shines so brightly with the glory of God na hindi man lang makatingin sa kanya ang mga Israelites ng diretso. And gayon din po, we must meditate on the majesty of God. Pangalawa, batong walang hangganan. Sa pangalawang kanta po natin sinasabi, O walang kakayahan, tupdin yung kautusan. Salay di mabayaran, kaligtasay ikaw lang. Ang mga commands ng Diyos ay hindi po para ipagmalaki natin, pag tinutupad natin, ngunit to glory in Christ for saving us dahil hindi natin matupad ang mga ito. And our third song, Putungan Siyang Hari, says naman po, Hari ng pag-ibig na nagpakasakit, masdan kanyang naging sugat sa inakong hirap. When we realize, pag naisip po natin kung gaano ka-offensive ang mga kasalanan natin sa Diyos na banal, doon pa lang po natin ma-appreciate, makikita ang kagandahan, ang beauty ng kanyang mga sugat niya para sa atin. So with this in mind, tayo po ay tumayo and let us worship the Lord together. Sing, we declare. We declare your majesty. We proclaim that your name is exalted. For you reign magnificently, rule victoriously, and your power is shown throughout the exclaim, our God is mighty. Lift up your name, for you are holy. Sing it again, all honor and glory. In adoration we bow before your throne.
majesty. We proclaim that your name is exalted, for you reign magnificently, rule victoriously, and your power is shown throughout the earth. And we exclaim, our God is mighty. Lift up your name, for you are holy. Sing it again, all honor and glory. In adoration we bow before your throne. And we exclaim, our God is mighty. Lift up your name, for you are holy. Sing it again, all honor and glory. In adoration we bow before your throne. In adoration we bow before your throne. Let's sing. Batong walang hangganan, ako ay iyong takpan. Dugo't tubig dumanak sa iyong tagiliran. Sasalay patawarin, ako ay iyong linisin. O walang kakayahan, tupin yung kautosan. Kahit magsumikap man, luha ko'y maubos man, salay di mabayaran. Kaligtas ay ikaw lang. Wala akong anuman. Wala akong anuman, sa krus lang nananangan. Kahupdan ko'y bihisan, kahina ay tulungan. Karumhan ko'y hugasan, huwag akong pabayaan. Last verse. Pag ako'y papanaw na, pagpikit ko ng mata, ikaw ay makikita sa luklukang dakila. Batong walang hangganan, ako ay iyong takpan. Let's sing Maraming Korona. Maraming korona, iputong sa kanya. Dinggin ang pag-aawitan sa buong kalangitan.
kusang tuluyan. Hari ng pag-ibig na nagpakasakit, masdan kanyang naging sugat sa ina kong hirap. Anghel sa langit man, di kayang pagmasdan ang Diyos na pinako sa krus, Panginoong Jesus. Utungan siyang hari ng kapayapaan, ang setro'y iwawagayway, hinto ang digmaan. Ang paghahari niya ay di matatapos, hanggang ang langit at lupa'y paghari ang lubos. Hari ng panahon, dakilang lumikha, lahat sa langit at lupa ay ikaw ang may gawa. Yung kadakilaan di mapapantayan, mananatili kang hari magpawalang hanggan. Amen. Exodo 34, talata 29 hanggang 35. Nang bumaba si Moses sa bundok ng Sinai, nadala ang dalawang tapyas na bato na patutuo sa kamay niya. Habang bumaba siya sa bundok, ay hindi nalalaman ni Moses na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakikipag-usap niya sa Diyos. Nang makita ni Aaron ang lahat ng mga anak ng Israel si Moses, ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag at sila'y natakot na lumapit sa kanya. Ngunit tinawag sila ni Moses at si Aaron at ang lahat ng matatanda ng Israel ay nagbalik sa kanya at si Moses ay nagsalita sa kanila. Pagkatapos, ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit at kanyang ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na binigkas sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkapagsalita sa kanila ni Moises ay naglagay siya ng isang talukbong sa kanyang mukha. Subalit, kapag si Moses ay pumapasok sa harapan ng Panginoon upang makipag-usap sa kanya, ay nag-aalis siya ng talukbong hanggang siya'y makalabas. At nang siya'y lumabas ay kanyang sinasabi sa mga anak ng Israel ang inuutos sa kanya. Nakita ng mga anak ng Israel na ang balat ng kanyang mukha ni Moses ay nagliliwanag. At muling inilalagay ni Moses ang talukbong sa kanyang mukha hanggang siya'y makapasok upang makipag-usap sa Diyos. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil sa inyong katapatan. Panginoon, pinupuri ka namin dahil kayo po ang makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihan sa lahat. Alam namin, Panginoon, na kahit ano paman ang nangyayari sa amin at sa paligid namin, alam namin na alam po ninyo ang lahat ng ito. At dahil po dyan, kami po ay nagtitiwala sa katapatan po ninyo. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat po ninyo itong nakaraang linggo. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ibinibigay po ninyo, lalo na doon sa mga
mga taong kapatiran na may karamdaman itong nakaraang mga araw. At salamat din, Panginoon, sa protection po ninyo. Lalong-lalo na sa mga taong nangangalaga doon sa may mga karamdaman. Alam namin, Panginoon, kung hindi dahil sa inyong grasya, awa at pagpapala, ay hindi nga kami makakapagsamba sa hapon na ito. Kaya't kami po ay buong puso na nagpupuri at nagpapasalamat. Aming idinarasal ang pagsamba namin sa hapon na ito. Dinarasal namin, Panginoon, unang-una ang magaganap na halalan bukas, Panginoon. Aming idinarasal ang na sana, Panginoon, ay walang kaguluhan na mangyayari. Pag-ingatan po ninyo kaming lahat. Naway, Panginoon, na sa aming pagpunta sa mga halalan ay aming alalahanin ang inyong kalooban. Aming idinarasal din, Panginoong, lalong-lalo na at yung mga ina, yung mga mother, yung mga mami po sa simbahan at hapon na ito. Naway, Panginoon, alam namin na ang mga buhay po nila ng mga ina sa simbahan na ito ay testamento ng inyong grasya na patuloy na ibinibigay sa amin. Kaya't dahil dito, Panginoon, patuloy po namin silang inilalapit at idinarasal. Patuloy po ninyo silang gabayan, patnubayan. Panginoon, aming idinarasal na ilapit po ninyo sila lalong-lalo na sa inyo. At nang sa gayon, ang mga buhay nila ay tunay na maging kaaya-aya at kapuri-puri sa kabanalan po ninyo. Pag-ingatan po ninyo sila, bigyan po ninyo sila magandang pangangatawan at kalusugan. Aming idinarasal, Panginoon, na sana kung may mga bagay na gumugulo sa aming mga isipan sa hapon na ito. Panginoon, kami po ay idinarasal na sana isantabi po ninyo ang mga ito. Ito ay maaari patungkol sa kalusugan, patungkol sa mga relasyon nila sa pamilya, patungkol sa mga panggastusin o pangangailangan. At dahil dito, sa mga iniisip na ito, mga alalahanin ay nawawala ang aming kagalakan. Kaya't, Panginoon, kami ay nagmamakaawa na kung maaari lamang po ay isantabi po ninyo ang lahat ng ito. Muli, Panginoon, aming idinarasal ang lahat ng aming matututunan sa hapon na ito. Naway, Panginoon, ito ay hindi lang maiwan sa mga pag-iisip namin, ngunit ang lahat ng mga katotohanan na ito, habang nangungusap po kayo sa amin, ay maisabuhay po namin. Aking idinarasal ang kagalingan at lakas sa hapon na ito. Naway, Panginoon, maging tapat lamang po ako sa banal na salita ninyo at itago po ninyo ako sa likod ng krus. Ang lahat ng ito idinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa libro ng ikalawang mga taga-Korinto. Nandun po tayo sa chapter 3, verse 7 hanggang 11. Nagtapos po si Brother Joss hanggang verse 6. Itutuloy po natin from 7 to 11. Ako po'y bumabasa sa salin ng Ang Biblia, 2001. Kaya't kung ano man ang salin na hawak po ninyo, maaari po ninyo kaming sundan sa harapan po ninyo o sa sarili po ninyong mga Biblia. Ikalawang mga taga-Korinto, chapter 3, verse 7 up to 11. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang yun ay lumilipas. Paanong ang pangangasiwa ng Espiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katuwiran ay lalong may higit na kaluwalhatian. Tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito.
Sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay may higit pang kaluwalhatian. Purihin ang salita ng Diyos. Magsiupo na po kayong lahat. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Praying ang pag-iingat bukas sa darating na halalan. Ngunit may mas importanteng nangyayari sa araw na ito. Yeah. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Talaga, blessing kayo ni Lord sa amin po. Ano? Kaya makikita po natin talaga kung ano yung grace ni God sa mga pamilya natin dahil sa mga ina ng tahanan. Okay. Bago po tayo tumuloy dun sa ating mga talata, tatanungin ko po kayo or siguro sasabihin ko lang naman po, familiar po ba kayo dun sa mga salita sa English na taken for granted or nababaliwala? Yeah, taken for granted o nababaliwala. No? Saan nangyayari yan? Nakikita yan sa mga pamilya. Yeah. Yung taken for granted o nababaliwala. Ewan ko kung alam ninyo sa English, ang tawag doon middle child syndrome. No, sa Tagalog, kung ikaw ay anak na nasa gitna, di ba? May panganay, may bunso, nasa gitna. Meron tinatawag na middle child syndrome. No? Usually, sinasabi nila, ewan ko kung totoo nga o napapansin ninyo, usually yung mga gitnang mga kapatiran o anak, no? Hindi masyado napapansin. Madalas si panganay at si bunso. Si middle child, hindi ko alam, no? Nakangiti yung mga middle child dyan, no? Siguro nga, totoo, no? Nangyayari yan sa pamilya, yung taken for granted. Pwede rin yan, nangyayari madalas, saan? Sa trabaho. Di ba, nata-take for granted tayo. Lalo na siguro, kung hindi naman managerial ang position mo, no? Minsan, sobrang importante pa rin yung gawain mo. Pero parang minsan iniisip natin, parang ayoko na nga dito kasi hindi naman ako pinapansin ng mga boss ko rito. Taken for granted, nababaliwala. Or po pwede rin yan sa mga eskwelahan. Diba? Sasabihin ng iba, kasi hindi naman siya yung section 1 o hindi naman yung ganun sa katalinuhan. No? Simple. Pero pagdating sa mga group work, diba? Sa group work, siya yung gumagawa. Pero yung nagpe-present, yung matalino. Pero yung gumawa, hindi napapansin. No? Or pwede rin yan, alam nyo, nangyayari sa simbahan, nakakalungkot, di ba? Minsan kasi, napapansin ninyo, yung preacher, di ba? Which dapat hindi. No? Nakakaligtaan natin is yung mga nagtatrabaho sa likuran. Naisip nyo ba, lagi natin sinasabi, hindi ba kayo nagtataka, pagdating nyo dito ng linggo, maayos lahat? Di ba? Nakita nyo, kahit na may matapon man dyan na kung ano man tubig o ano, pagbalik, mami, parang nawala. Ano yun? Parang natuyo lang bigla? Hindi ho. No? Isipin natin, and yun ang nakakalungkot, yung minsan pag nababaliwala. Duduktong ko sa Mother's Day. Okay. Baka mamaya, mabaliwala natin na Mother's Day today. Okay. Kung wala mang anak pa yung misis ninyo, baka mamaya, ano ba tawag doon? Fair mom? Hindi ko alam, alam ko hindi crap. Pero di ba, kahit na wala pa mga anak, lalo na kung may mga anak, no? Lalo na. Please, huwag nyo naman baliwalain. Okay? Mura lang ang choknat. 3 choknat, pwede na, di ba? O yung honey, kung ayaw mo yung branded honey, di ba? Choknat, pwede na. Para at least, di ba? Show them that we appreciate. Okay, bakit ganun yung ating pinag-uusapan? Pinamagatan natin sa hapon na ito, ang ating pag-aaral, ang kaluwalhatiang madalas nating binabaliwala. Ang kaluwalhatiang madalas nating binabaliwala. Hati natin sa 3 bahagi. Unang bahagi, verse 7, ang kaluwalhatiang nagdadala ng kamatayan. Second division, verse 8 up to 9, ang kaluwalhatiang sagana. Yung ikatlong hati, verse 10 hanggang 11, ang kaluwalhatiang nagtatagal. Okay, bago tayo pumunta sa mga talata natin, tingnan po na natin, balikan natin yung konteksto ng mga talata na ito. Importante po kasi na maintindihan natin yung background nung sinusulat ito ni Apostol Pablo. Nung sinulat po ito, si Apostol Pablo sumulat sa mga taga-Korinto dahil nga, katulad nung sinasabi natin ilang linggo na, pati kay Brother Josh last week, may problema na nangyayari sa loob ng simbahan. Katulad nung sinabi ni Brother Josh nung nakaraang linggo, yung
isa sa mga nagiging problema ay mayroong mga nagtuturo sa loob mismo ng simbahan ng maling katuruan. Maling katuruan. At itong mga nagtuturo na ito, yung mga false teachers, no, tinatawag ito ng mga dalubhasa sa Biblia, ng mga Judaizers. Narinig nyo na yon, Judaizers. Pag sinabi mong Judaizers nung panahon na yun, mga Hudyo na sinasabing, yes, naniniwala sa Panginoong Hesukristo, pero sasabihin nila, yes, si Kristo nandyan, pero gawin pa rin ninyo ang mga nakasulat sa lumang tipan na ito. Yung mga circumcision, yung mga ritual, para masave. Yun ang mga Judaizers. And yung mga Judaizers ito yung mga kalaban at kaaway ni Apostol Pablo na nakapasok sa simbahan. At itinuturo nila dun sa mga Kristiyano ng mga taga-Korinto ang mga maling turuan na to. Hinahatak nila sila pabalik. Hinahatak nila sila. Diba? Salvation to Christ alone na lang, pero binabalik nila. Hindi, dapat sundin nyo yung nakasulat sa Mosaic Law. Kailangan sundan nyo yung mga seremonya. Kailangan sundan nyo yung mga ritual para maligtas kayo. Parang ipinapakita nila na yung Old Covenant, Old Covenant o Lumang Tipan, ay equal sa New Covenant. Pinapakita nila na pantay yung Old Covenant sa New Covenant. And for sure, katulad nung sinabi ko lang, tinuturo nila na yung pagtutuli, lahat ng mga ritual nila, yung mga seremonya nila, kailangan pa rin para maligtas sila. At ang nakalulungkot, yung simplicity at kagandahan ng magandang balita ay nagugulo. Nagugulo. Dahil itong mga sinasabi ng mga bulaang mga nagtuturo na ito. Kaya kung titingnan po natin mabuti, si Apostol Pablo, di ba, lagi natin din sinasabi, grabe yung puso ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Very personal siya. Bakit? Unang-una, siya ang nagtanim sa simbahan na iyon. Siya ang ginamit ni Lord para magtanim. Sobrang tindi nung trabahong ginawa niya sa loob ng simbahan na iyon. At ang nangyayari ngayon, yung mga Kristiyano na sobrang mahal niya, kahit pasaway sila, ay nalalayo sa kanya. At hindi lang yun, nalalayo sa kanya at nalalayo pa sa katotohanan na itinuro niya. Kaya't makikita natin dito sa mga talata na ito, makikita natin pagdating ng 2 Corinthians, yung unang mga bandang mga kabanata, dinidefend niya yung ministeryo. Hindi dahil gusto niya lang maproteksyonan yung katauhan niya. Hindi ho. Dinidefend niya dahil kailangan niyang proteksyon ang katotohanan ng magandang balita na makikita sa bagong tipan. At makikita natin nga noong nakaraang linggo, sabi nga, sila ay mga lingkod ng New Covenant. Mga kapatid, pinapakita ni Apostol Pablo ang malinaw na ang totoong ministeryo ay kailangan nakatali palagi sa bagong covenant, New Covenant, bagong tipan. True preachers preach the gospel of Christ, not the old covenant. Hindi yung mga seremonya nila, hindi yung mga ritual nila. At bago natin basahin yung mga talata na kukunin natin sa hapon na ito, kailangan naiintindihan natin ito yung konteksto. Hindi niya dinidepensahan ang sarili niya, ngunit dinidepensahan niya ang pundasyon ng kaligtasan. At hindi lang yon, mula sa mga talata sa hapon na ito, makikita rin natin na pinapakita sa atin ni Apostol Pablo ang kagandahan at kaluwalhatian ng bagong tipan, yung New Covenant. Diba? Sa totoo lang, nung pinag-aralan ko na ito, kasi lagi ko sinasabi, pagkatapos ko mamaya, alam mo, bukas mag-uumpisa na ako pang next preaching ko. No kidding. At nung ginagawa ko ito ng mga unang 2 o hanggang 3 linggo, sabi ko, paano ipinipreach ito? No, hanggang kahapon may mga magsasabi, parang Sister Ayan, Dok, paano pinipreach ito? Sabi ko, by God's grace, makikita natin. Sobrang ganda ng mga talata na ito. Puntahan na muna natin ang unang bahagi. Ang kaluwalhatiang nagdadala ng kamatayan. Verse 7, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha. Na ang kaluwalhatiang iyon ay lumilipas. Mula sa talata, makikita natin at mababasa. Pansinin niyo si Apostol Pablo ay unang ginawa niya
naghambing siya. Naghambing po siya. Nagkaroon siya ng paghahambing na kung talagang iisipin natin, yung paghahambing ni Apostol Pablo ay hindi basta-bastang paghahambing. Ano yung pinaghahambing niya? Lumang tipan, bagong tipan. Old Covenant, New Covenant. Yung paghahambing niya to, sobrang tindi po. Sobrang kakaiba. So amazing. Sobrang tindi ng laman na pag tiningnan natin ng mabuti, na gagawin natin mamayang kaunti, makikita natin kung ano talaga yung sinasabi niya at itinuturo niya. Kasi nga ho, di ba, konteksto ulit yung mga Christians ng Corinthians ay hinahatak pabalik dun sa Old Covenant. At pinapakita ni Apostol Pablo, bakit nyo ginagawa yun at bakit nyo susundanin yun. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato. Okay. Mula sa talata, unang nating makikita sa English, ministry of death ang tawag dyan. Sa salin ng ang Biblia, pangangasiwa ng kamatayan o ministeryo ng kamatayan. Sigurado may magtatanong, Brother Rico, bakit kaya ganun ang pagsasalarawan dito ni Apostol Pablo? Ano ba yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo nang sinabi niyang pangangasiwa ng kamatayan? Nung sinabi niya ito, ang tinutukoy niya ay Old Covenant, lumang tipan. Yun po, nung sinabi niyang pangangasiwa ng kamatayan. He was talking about Old Covenant. Bakit Old Covenant? Saan naman nanggaling yun, Brother Rico? Paano mo nasabi yun? Na pangangasiwa ng kamatayan. Kasi pag tinignan niyo yung verse, ano sinabi? Pangangasiwa ng kamatayan na nakasulat at nakaukit sa mga bato. Ano ba yung tinutukoy nung sinabi niya nakasulat at nakaukit sa mga bato? Nothing else but the Ten Commandments. Kasi ang Ten Commandments, yan ang sentro punto ng Old Covenant, ng lumang tipan. Yan ang sentro punto. Kaya't sinasabi natin, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang lumang tipan. Na tinatawag niyang sa English, ministry of death. Pangangasiwa ng kamatayan, engraved in stones. Kaya nga, pag titingnan natin na ito, may sigurado magtatanong, bakit naman kaya tinawag ni Apostol Pablo na yung Old Covenant o yung lumang tipan ay pangangasiwa ng kamatayan? Bakit kaya? Mga kapatid, sinabi ito ni Apostol Pablo dahil, pakinggan natin mabuti ito, kahit na ang Ten Commandments ay maganda at mabuti, kahit na ang Ten Commandments ay galing kay Lord, hindi niya maibibigay yung talagang kailangan natin. Ano ba yung kailangan natin? Hindi siya makapagbibigay ng buhay. It couldn't give life. Ang ginagawa lang namin ng Ten Commandments o yung law o yung kautusan ay pinapakita lang ang mga kasalanan natin. Pinapakita niya yung mga maling ginagawa natin. Kinukondemn niya ang kasalanan. Pero hindi siya nakakapagligtas. Hindi po siya nakakapag-save. Ang ginagawa lamang ng lumang tipan, yung Old Covenant, it made people more aware of the sin. Yung Ten Commandments. Pinapakita lang na ang ito yung mga kasalanan natin. Pinapakita kung ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos na hindi dapat dating ginagawa. Ngunit walang ibinibigay na kapangyarihan na tayo ay makasunod. Kaya instead na magbibigay siya ng buhay, siya ay nagbibigay ng kamatayan. Bakit? Walang makakasunod. Ni isa. Walang makakasunod ng perpekto sa Ten Commandments na yon. Wala ho. At dahil, ano ang kabayaran sa kasalanan? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kaya ganun ang tawag dito, pangangasiwa ng kamatayan. Death sentence po yung law, yung Ten Commandments. Mabuti siya, pero hindi siya nakapagliligtas. Mga kapatid, yung Ten Commandments na yon, hindi po yan nakakapagligtas. Pinapakita lang yan ang pagiging makasalanan po natin. Naintindihan natin yon. Alam niyo yung Ten Commandments, di ba? Wala dapat tayong ibang Diyos. Huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan.
Kailangan tayo ay sumusunod sa ating mga magulang. Kailangan hindi tayo nangangalunya. Kailangan hindi tayo mamamatay tayo, hindi tayo nanakaw, di ba? Yan yung mga 10 Commandments eh. O kaya nga, isipin nyo na lang, okay? Mula kaninang pagdilat ng ating mata. Ano kaya dun sa 10 na iyon ang nagawa na natin? Ano na kaya yan? Pag tinatanong, yung mga tao tumitingin sa kisame, no? Diba? It's either iniisip niya or ayaw niyang isipin. Di ba? Anong pinapahiwatig natin dito, mga kapatid? Yung kautusan, yung 10 Commandments, pinapakita na we are sinners. Makasalanan tayo. At pag nakita natin yon, oo nga, hahatulan ako. Kaya siya, hatulan ng kamatayan. Kaya pangangasiwa ng kamatayan ang tawag doon. Sabi nga ni Brother Josh last week, hindi ko lang alam kung sinabi niya rin sa Tagalog, no? Yung kautusan, yung law, yung 10 Commandments na yon, no, na nakasulat sa Old Covenant, tutor yan para pumunta tayo sa Panginoong Hesukristo. Naintindihan natin yun. The more we look at the 10 Commandments, the more we look at the law, it will show us, oo nga, sinner ako. At wala akong magagawa para iligtas ko ang sarili ko. Ano mga yan? Tutor yan. Ituturo tayo, kailangan ko ng tagapagligtas. Yun ho ang ginagawa ng Old Covenant. Good siya, but it was never meant to save. Kaya't mula sa talata, makikita natin anong ginawa ni Apostol Pablo, mas naging specific siya. Pumunta siya sa detalye. Sinabi niya, ano yung sinabi niya doon? Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa bato. Okay. Written in letters engraved in stones. For sure, sinabi na natin kanina, alam na natin kung ano yung tinutukoy niya, yung 10 Commandments. Sentro punto ng Old Covenant. Katulad nga nung sinabi sa libro ng Exodo, binugyan si Moses ng Panginoong Diyos ng 2 tablets. Di ba? Doon nakasulat yun. At kaya sinabi po nga natin na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na ang pangangasiwa ng kamatayan ay ang Old Covenant na tumutukoy sa 10 Commandments. Yun ang sinasabi niya. Na pinapakita rin natin dito na di ba yung nakalasulat siya sa mga bato? Nakaukit sa bato. Ano yun? Yung mga kautusan na yun, external sa atin. Nasa labas lamang. Hindi siya makapagbabago ng mga puso natin. Malinaw ang kautusan at kagustuhan ng Panginoong Diyos, pero hindi yan nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makasunod. Ngunit, datapwat ganito ang sinasabi ng lumang tipan o ng Old Covenant. Kahit na external siya, pansinin niyo kung ano pa rin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo ay may kaluwalhatian. It still came with glory. Malinaw na sinasabi ito. Kapatid, kahit na ang isang covenant na nagiging dahilan ng kamatayan, dinescribe pa rin ni Apostol Pablo na may kaluwalhatian. Bakit niya dinescribe na may kaluwalhatian? That it was glorious? Kasi galing ito sa Panginoong Diyos. Mga kapatid, kasi nung panahon na iyon, ganito po. Yung mga Hudyo ng panahon na iyon, pag sinabi nyo yung salitang glory sa Ingles, yung kaluwalhatian, ang unang iisipin nila is yung visual na greatness ni God. Yung visual, yung nakikita nila. Ano yung visual na greatness ni God? Yung God's power, yung holiness niya, na nakikita nila sa mata nila. Sa Old Testament, makikita natin na ang Panginoong Diyos, pinapakita niya yung kaluwalhatian niya sa iba't ibang paraan na pisikal. Pwede siya magpakita na sobrang liwanag na ilaw. Pwede siya magpakita na parang siyang ulap. Pwede siya magpakita na parang apoy sa bundok. Ngunit, pag tinignan natin po ang banal na kasulatan, makikita natin yung God's glory is more than just brightness. Mas matindi pa, hindi lang basta liwanag. God's glory speaks of really yung bigat, yung halaga,
kung paano nagpapakita ang Panginoong Diyos sa ating lahat. Kaya nga't sinasabi ni Apostol Pablo, nung sinabi niya yung kaluwalhatian, Paul was not just referring to yung maliwanag na ilaw. Hindi lamang yun ang sinasabi niya nung sinasabi niya, tinutukoy niya ito. Napamilyar yung mga Hudyo kasi yung Hudyo, iniisip nila pag glory, kaluwalhatian, yung maliwanag na ilaw. Hindi lamang yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. The Apostle Paul was also really teaching something deeper. Paul was teaching that God's glory is seen also in how He reveals Himself. Kung paano niya ipinapakita sa atin ang mga katangian niya. Whether through the Old Covenant or even more now through the New Covenant. Na makikita po natin mamaya. Mga kapatid, yung lumang tipan reflected God's holiness. Pinapakita niyan yung hustisya niya, yung majesty niya. Nung ibinigay yung 10 utos na yon, makikita natin na talaga yung pangyayari yun, it was a holy event. Banal po na pangyayari iyon. At alam po ninyo, nung isinulat ito ni Apostol Pablo, sobrang importante na sasabihin niya na yung Old Covenant, yung 10 Commandments is still glorious. Sobrang importante na sinulat niya yan. Bakit? Katulad nung sinabi natin sa intro, may mga kalaban si Apostol Pablo, yung mga Judaizers. At pinalalabas ng mga kalaban niya, ng mga Judaizers kasi, inaakusahan nila si Apostol Pablo na hindi binibigyan ni Apostol Pablo ng halaga yung Old Covenant. Yun ang sinasabi nila. Sinasabi nila na si Apostol Pablo ay binabaliwala yung ginawa ng Panginoong Diyos nang ibinigay kay Moises. Pero alam po ninyo, hindi ginagawa ni Apostol Pablo yan. Hindi niya sinisiraan ang lumang tipan. Hindi niya binabaliwala ang lumang tipan. Alam ni Apostol Pablo na ang 10 utos ay galing sa Panginoong Diyos. At sinasabi niya nga, ito ay may kaluwalhatian. Hindi niya ginagawa at yung sinasabi patungkol sa kanya ng mga kaaway niya. At ano ang pruweba na hindi niya ginagawa iyon? Tingnan niyo yung sunod na sinabi niya. Ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha. Sinabi niya mismo, di ba, binasa natin kanina ito, na yung mga sons of Israel hindi makatitig sa kanya. Kasi bakit? Dahil sa liwanag ng kaluwalhatian sa kanyang mukha. So sinasabi niya, yes, the Old Covenant had glory. May kaluwalhatian po. That's proof that the Apostle Paul recognized the law had glory. Katulad nung scripture reading kanina, di ba? Nung bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, ano nangyari? Yung mukha ni Moises ay sobrang tindi ng sinag. Sobrang liwanag. Sana nabasa niyo na. Kung hindi niyo pa nababasa yon, balikan po ninyo. Nasa Exodus 34. Okay? Tama ba? O, alam ko Exodus 34. Basahin po ninyo. It was so glorious, it was so bright that the people couldn't even stare. Grabe, no? Kakaiba yon. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, ay may glory at kaluwalhatian talaga yung lumang tipan, yung Old Covenant. Again, the Apostle Paul recognized the law. It came from God. However, ngunit, okay, it had glory. Tingnan niyo yung susunod na sinabi. Ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha. May glory. Ngunit na ang kaluwalhatiang iyon ay lumilipas. Okay, mga kapatid. Yung glow sa mukha ni Moises ay hindi nagtatagal. Sabi nga nung talata, ito ay lumilipas. Sa English, it was fading, nawawala. At alam po ninyo, yun ang pagsasalarawan na sinasabi dito ni Apostol Pablo nung sinulat niya ito. Ito yung gusto niyang ipakita sa atin ngayon, sa kanila noon at sa atin ngayon. Anong pinapakita niya? Na yung lumang tipan, yung Old Covenant itself, sinabi niya ay yung glory na nasa mukha niya nagfe-fade. Lumilipas. Ganun din po ang Old Covenant. Hindi siya permanente. Mayroon siyang panahon na may liwanag, ngunit hindi siya permanente. Bakit? Ba't hindi permanente? Kasi ito ay tumuturo
sa darating na panahon, which is what? The New Covenant, ang Panginoong Hesukristo. Yung ilaw na nakikita sa mukha ni Moises was just a picture ng pansamantalang kaluwalhatian ng lumang tipan ng Mosaic Law. Na pag hinambing nyo sa New Covenant, ay ibang-iba po. Kaya nga, tatanungin natin mga kapatid, sa paanong paraan natin sinusubukan makamit ang kaligtasan by works sa mga gawa natin. Sa paanong paraan. Diba, iisipin mo, kay Pastor Pedro ko narinig to noon Dalawang paraan para makapunta sa langit. Dalawang paraan. Totoo yun. Ano yung unang paraan? Na alam natin sa Panginoong Hesukristo. Ano yung ikalawang paraan? Obey the law perfectly. Obey the law perfectly. Kamusta tayo doon sa pangalawa na yan? Kaya nga mga kapatid, sa paanong paraan na sinusubukan pa yung wording ko, na makamit ang kaligtasan by doing good works o yung works. Ulitin ko the law alone condemns. Sabi nga ng libro ng Santiago, di ba? Matisod ka sa isa, natisod mo na ang lahat. Kaya nga mga kapatid, sa paanong paraan kaya tayo kumakapit pa rin sa mga ganitong pamamaraan na iisipin natin maliligtas tayo? Ano ba yung mga pamamaraan na yan? Pwedeng mga relihiyoso nating gawain. Ano yung ibig sabihin? Mga mamaya, nandito lang tayo kasi iniisip natin, pag nag-worship tayo, nagsisimba tayo, oy, maliligtas ako. Hindi po. Or po pwede kasing nakasanayan natin na tradisyon. Ito kasi yung ipinasa sa akin ng magulang ko, lola ko. Or sabihin natin, basta mabait naman ako Hindi ako pumapatay ng tao, hindi ako nagnanakaw. Ganon pa rin po ba tayo? I'm sure madalas nang naging usapan ito. So, ibig sabihin ba niyan, Brother Rico, na ang mga mabubuting gawa ay baliwala sa Panginoong Diyos? Ganito po yan. Ang mabubuting gawa ay resulta lamang ng ating kaligtasan. Kung totoong ligtas ka na, mangyayari at makikita yan. Pero hindi yan ang paraan para maligtas tayo. Kaya nga, yun ang nakikita natin dito. Kasi ang nangyayari noon sa panahon ng mga taga-Korinto, although ang kausap mga Kristiyano na, hinahatak sila ng mga huwad na guro. Kasi bakit? May Christ, pero kailangan para masave ka, gawin nyo pa rin ang mga sinusulat ng lumang tipan. Ay patay ho yun. Kaya nga, ano kaya yung mga ginagawa at iniisip pa rin natin? Na dahil sa gawain natin, iniisip natin maliligtas tayo. Ano kaya mga bahagi ng buhay natin iyon? Muli mga kapatid, tayo ay mga makasalanan. Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Pero sa pagmamahal sa atin ng Panginoong Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sino mang, whosoever believes in Him, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, ay hindi na parurusahan ng kamatayan. Binigay na ni Lord yun. Ang tanong, naniniwala ba talaga tayo doon? Kasi hindi tayo titingin at pupunta sa tagapagligtas kung hindi natin nakikita na kailangan natin ng tagapagligtas. Nakuha po natin yon. Kasi kung iniisip pa rin natin na maliligtas naman siguro ako dahil mabait naman ako, ay naku po. Huwag niyong pong ipagsugalan ang eternity sa ganoong paniniwala. Ngayon, yun yung para sa mga
hindi pa malinaw ang kaligtasan. Yung nag-aatubili pa na tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kausapin naman natin yung mga sinasabing mga tunay na Kristiyano. Katulad ba nung mga taga-Korinto? Sa pamaarong paraan na tayo ay nalalayo sa simplicity ng gospel. Nalalayo tayo sa simplicity ng gospel, hindi siguro sa pamamaraan ng mga magagandang o mabubuting gawa. Okay? Pero paano tayo nalalayo sa pagiging simple ng magandang balita sa mga katulad ng mga Korinto? Ano yung Korinto na sinabi ni Brother Joslay? Di ba mayroon sila mga filosofiya? Di ba yun yung naging isang problema ng mga taga-Korinto? Kasi di ba may mga pumasok, may mga taga-Korinto na matatalino eh. Para sa kanila, yung magandang balita, okay yan, pero kailangan ganito kayo katalino. O siguro, hindi mga filosofiya. Pupwedeng katulad ng mga filosofiya. Diba? Nakalulungkot, marami parang sa panahon ngayon, sa mga Christian groups, no? Parang, okay ang scripture. Malinaw na ligtas, malinaw na save talaga sila. Pero parang, kailangan kailangan magmukha tayong matalino. Diba? Nothing wrong with studying deeper ng mga theology. Pero kasi baka mamaya napapalayo tayo ng napapalayo dun sa simplicity ng gospel. Tandaan natin God's word alone is sufficient. Sapat na ang salita ng Diyos. Sabi ko nga kaninang umaga, di ba sabi ng libro ng Juan, kung isinulat lahat ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi magkakasya sa mundo na ito. Tama? Yung 66 books na nga lang, super kota na tayo. Hindi na natin kayang tapusin yan sa loob ng buong buhay natin. Ang ginagawa pa nating tao ngayon, ang malungkot Kristiyano, nakikita natin, kukomplikahin. Ang nangyayari ngayon, within Christian circles and Christian groups, nagkakaroon ng nagkakawatak-watak. Kaya nga't mga kapatid, kailangan natin tandaan, nothing wrong with doing all those things. Pero kailangan, ang tuon ng pansin natin ay doon sa salita ng Panginoong Diyos. Sana hindi tayo katulad ng mga taga-Korinto na nahahatak papunta kung saan. Ang nangyayari ay nababaliwala natin yung binigay na po sa atin. Tingnan po natin ang ikalawang bahagi, ang kaluwalhatiang sagana. Kaya pagkatapos sabihin ni Apostol Pablo na yung Old Covenant ay maluwalhati, had glory, okay? Kahit na siya ay pangangasiwa ng kamatayan, okay? Tawag niya, pangangasiwa ng kamatayan, pero may kaluwalhatian, a glory that was temporary, nagpatuloy si Apostol Pablo, pangaanong ang pangangasiwa ng Espiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian. Ano yung sinasabi niya rito? Mula sa talata, makikita natin si Apostol Pablo, ginamit niya yung from lesser to greater argument. Paano Tagalogin yun? From lesser to greater argument. Anyway, sa mga dalubhasa, ganun ang description nila. Lesser to greater argument. Ano yung sinasabi niyang paghahambing? Kung yung pangangasiwa ng kamatayan ay may kaluwalhatian, may glory, edi lalo na yung pangangasiwa ng Espiritu. Nakuha po natin yun. Nung sinabi niya po iyon, di ba, kung yung ministry of death had glory, how much more na magkakaroon ng glory yung ministry of the Spirit. Sigurado may magtatanong, Brother Rico, ano yung pangangasiwa ng Espiritu? Ano yung ministry of the Spirit? Ang ministry of the Spirit is nothing else but the new covenant. Bagong tipan. Kung saan po tayo sa panahon natin ngayon. Kaligtasan sa Panginoong Hesukristo. At bakit ito tinatawag na ministeryo ng Espiritu or pangangasiwa ng Spirit?
Tinatawag ito pong ganito dahil pag tininan po natin ito, yung New Covenant, hindi po siya nakasulat sa mga bato. Hindi ho. Ito po ay tumutukoy sa ginagawa ng Espiritu Santo sa puso po natin. Katulad ng sinabi natin kanina, yung Old Covenant could only show their sin. Pinapakita lamang nung Old Covenant, nung Ten Commandments, yung pagiging makasalanan nila. Ngunit hindi makakapagbigay ng buhay. Pero ngayon, dahil sa bagong tipan, sa New Covenant, ano nangyayari? Ang Espiritu Santo ang mismong nagbibigay ng buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbabago ng mga puso natin. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kapangyarihan para tayo ay makasunod. Ang Espiritu Santo ang nagbabago sa atin mula loob hanggang labas. Kaya't ang tawag dyan ay ang pangangasiwa ng Espiritu, Ministry of the Spirit. Hindi na siya sa pamamaraan na parang kaligtasan dahil sa mga gawa po natin. It's not about trying harder. Yung parang pipilitin ko maging mabait ako para maatim ang kaligtasan, hindi na po. Nangyayari yan pag sa tunay na ligtas na tao mula loob hanggang labas through the power of God, the Holy Spirit. At yun ang bagong tipan, the New Covenant. At sinasabi ni Apostol Pablo, kung yung lumang tipan, yung Old Covenant ay may kaluwalhatian, edi lalong-lalo na yung ministeryo ng pangangasiwa ng Espiritu. Kaya nga mga kapatid, nung sinabi ni Apostol Pablo, patanong niya, di ba? May question mark, nakita nyo? Patanong niya sinabi. Ang sagot doon sa tanong, obvious. Obvious ang kasagutan. For sure, may mas matinding kaluwalhatian or glory. Hindi lang siya basta kakaiba na covenant. Pero talagang ito ay super tindi na bagong covenant. A better covenant with a better promise, with a better result. Na ang magiging resulta ay hindi kamatayan, ngunit buhay. Kaya't nang sinabi ito ni Apostol Pablo, yung paghahambing niya po na ito, matapos sabihin ni Apostol Pablo dun sa talata 8, na yung ministeryo o yung pangangasiwa ng Espiritu had even more glory, tingnan po ninyo yung sinabi niya sa verse 9. Mas pinatindi niya pa yung pagpapaliwanag niya para maging malinaw talaga sa kanila. Ano yung sinabi niya? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katuwiran ay lalong may higit na kaluwalhatian. Mga kapatid, pansinin po ninyo, ang tawag na ni Apostol Pablo sa lumang tipan, sa Old Covenant ay pangangasiwa ng kahatulan. Kanina, di ba? Pangangasiwa ng kamatayan, ministry of death. Ngayon, ang tawag niya, pangangasiwa ng kahatulan, ministry of condemnation. Mga kapatid, the Lord didn't just bring death, it actually condemned. Hindi lang siya nagdala ng kamatayan, ngunit ay ito pa ay nagiging condemning sa kanila at sa atin. Yung Old Covenant revealed the perfect standard of God. Pinapakita ang standard ng Panginoong Diyos. Pero ipinapakita rin nung lumang tipan, nung Old Covenant na sobrang layo tayo sa kagustuhan ng Panginoong Diyos. The Old Covenant declared the sinner guilty. Kaya't ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, ang tawag niya ay pangangasiwa ng kahatulan. It condemns us. It judges us. Hindi lang siya nagdala ng kamatayan, but it damns us. Damns us where? Actually, damns us to hell. Pero pansinin po ninyo ito. Yes, humahatol sa atin ito. Sinasabi niyang may glory yung Old Covenant. Sinasabi niya kasi galing ito sa Panginoong Diyos. Pero, anong sinasabi niya? It was glorious not because it saved, but because it revealed who God is. Ano yung punto niya? Tingnan ninyo. Ang pangangasiwa ng katuwiran ay lalong
may higit na kaluwalhatian. Nakuha natin yung paghahambing niya doon. Sinabi niya, yung ministry of death, yung ministry of condemnation, may glory. How much more kung yung ministry, yung pangangasiwa ay ano? Pangangasiwa ng katuwiran ay lalong may kaluwalhatian. Nakikita natin dito yung paghahambing. Yung Old Testament brought death and condemnation. Yung New Covenant, yung Old Covenant brought death and condemnation. Yung New Covenant brings us what? Life. Anong ibig sabihin ba nung sinabi ni Apostol Pablo? Nung sinabi niyang tayo ay hinusgahan na mayroon na tayong katuwiran, ano ba nangyayari sa isang Kristiyano pag totoong naligtas na? Pumapasok ang Espiritu Santo. Pag pumasok na ang Espiritu Santo ay ano? Gumagalaw ang Espiritu Santo para ang Kristiyano na yon ay ano? Gumawa ng kabutihan. Kaya ang tawag dyan, pangangasiwa ng kabutihan. Makikita natin sa mga totoong Kristiyano, ewan ko, kayong mga Christians, no? Yung mga nandito, I'm sure, masasabi ninyo, parang, pag nakita kayo ng mga kaibigan nyo sa panahon ngayon, ikaw ba talaga yan? Di ba? Siguro mayroong mga iba dyan. Dati, bago na ligtas, ay kakaiba ang lumalabas sa mga bibig. Ngayon, by God's grace, iba na. Siguro bago maging Christian, ito yung mga pinagkakaabalahan. Noong naging Christian na, nag-iba na. Bakit kamo? Kasi ang Espiritu Santo ang gumagalaw sa loob ng isang tunay na Kristiyano. We are made righteous by faith. All because sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya tinatawag ito na pangangasiwa ng katuwiran. Ministry of righteousness. Na hindi nagagawa ng lumang tipan, ng Old Covenant. At dahil nga po dito, because of what the Lord Jesus has done, we are now what? Declared righteous before God. Completely, perfectly, and freely. Pansinin niyo ang sinabi pa ni Apostol Pablo. It doesn't just say na mayroong kaluwalhatian. Ano nakasulat sa Tagalog? Ang pangangasiwa ng katuwiran ay lalong may higit na kaluwalhatian. Sa English, abounds in glory. Higit na kaluwalhatian. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung yung ministeryo na nagbibigay ng kamatayan ay may kaluwalhatian, lalong-lalo na ang New Covenant. Abounds in glory. It overflows. Mas matindi po. Kaya nga, ano para sa atin ito? Pag tiningnan po natin ang mga buhay natin sa panahon ngayon, okay? Pag tiningnan natin, ano kaya ang katibayan? Ano kaya ang ebidensya na tayo ay talagang namumuhay saan? Sa New Covenant, sa bagong tipan. Naintindihan natin yung tanong na yun. Pag tiningnan ang buhay natin, ng pamilya natin, kaibigan natin, anong ebidensya na ito that we are really living under the New Covenant? Salvation through Christ alone. Makikita po kaya? Will it be obvious? Or ganito, pag sinabi ng sa mga kaibigan mo, sa office mo, sa eskwela mo, bilang sinabi, uy, Christian ako. Talaga? Christian ka? Kaya nga, ano ang mga ebidensya, anong katibayan na makikita kaya sa buhay natin? Sa paanong paraan kaya na hindi natin nakikita sa buhay natin yung resulta ng ginagawa ng Espiritu Santo, yung glorious work sa buhay natin? Sa paanong paraan kaya hindi nakikita? Bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Baka mamaya kasi nakakapit pa rin tayo saan? Doon sa mga dating paniniwala natin. Di ba? Ano yung iniisip natin? Kasi di ba, sasabihin natin, bakit parang hindi ako nagbabago? Nasabi nyo na sa sarili nyo yun. Sinasabi ko yun minsan pa rin. No? Ba't may ganun pa rin ako? No? Kaya nga talaga ako ay dumudulog sa Panginoong Diyos, Lord, please baguhin mo nga ako. Pleading really, no? Sa paanong paraan kaya
hindi natin nakikita sa mga ibang bahagi ng buhay natin na parang hindi tayo nagbabago. Kasi ingat po tayo Kasi baka ang nangyayari, imbis na mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos, ang Espiritu Santo, baka kasi ang nabibigyan ng kaluwalhatian ay yung mga sarili natin. Di ba? Yes, totoong Christian ang pinag-uusapan natin. Totoong Christian. Pero kasi yung totoong Christian na yun, ginagawa niya yung mga gawain na gusto ng Panginoong Diyos para hindi mag-glorify si God, pero mag-glorify tayo. Delikado po yun. Kasi kailangan nag-overflow yan ang gawa ng Espiritu Santo. Or baka, kung hindi nakikita, baka hindi totoong isang Kristiyano. Ano tawag ko doon? Kung hindi totoong Kristiyano? Kristyanak. Sorry. Di ba? Kasi nakakatakot mga kapatid. Ito. Para naman tatanungin, kamusta na po ba tayo? Kasi di ba, hindi ko alam kung ano yung mga pagsubok na dinadaanan natin. Hindi ko alam. May mga pagsubok, mga trials tayo, pwede sa family, pwede sa kalusugan, pwede sa trabaho natin, or sa maliit na negosyo natin, or sa eskwela natin, no? Di ba, minsan parang napapailing ka na lang, parang wow, ang lungkot, di ba? Parang ganoon. Pero pag nandiyan tayo sa sitwasyon na yan, balikan natin ito. Bakit? How are we rejoicing dun sa abounding glory na ginagawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin? See, the glory of the new covenant is really surpassing, abounding siya. Di ba? Hindi ko sinasabi naman dahil pag naalala natin ito ay talagang, wow, all na tayo, no? Yung smile, baka mamaya parang tayong sisisa. Kilala yung sisisa? Yung mga bata, hindi ko lang kilala si sisa. Uy, mga pwede pa. Di ba? Hindi naman tayo yung may diferensya. Pero, really, pag balikan natin ito, nasa new covenant tayo, no? Nakita natin, wow! It will really just make us smile. Again, hindi ko sinasabi naman sobrang palagi kang joyful or happy or what, no? Pero kasi, maaalala? May kapayapaan tayo. Alam mo yan, nandiyan lahat ng problema. Wala ka ng pambili o pang matrikula, wala kang masama ang pakiramdam, pero pag naalala mo kung nasaan tayo ngayon, mapapaisip ka, wow, Lord, praise God talaga. Praise God talaga. Kasi di ba, kakaiba. Na nagbi-meeting nga kami nung Webes ng mga ibang elders at pastor. Kanina umaga, seryoso nung English congregation. Sabi sila, nung meeting namin, kasi nga, sobrang pinag-uusapan namin ito. Ganun po kasi every week, no? Pinag-uusapan namin yung Old Covenant, New Covenant. Tapos may sinabi na diniscuss namin, wow, may Greek word kami pinag-usapan na sobrang kakaiba talaga. To describe kung nasaan tayo ngayon. I'm sure hindi rin kayo matatawa. Hindi ko alam kung ba't ko inuulit ko pa to no? Ano yung Greek word na pinag-usapan namin? Ang Greek word, swerte. Uy, at least sa inyo, merong ibang hindi Greek word yun Bakit tayo parang, we are so blessed that we are in the new covenant. Kasi di ba, pag tinitingnan ko yung old covenant, again, sovereign si God, may purpose siya. Ngayon, tayo, sobrang linaw na ng tinuturo niya at ng kaligtasan para sa atin. And ang malungkot doon, sobrang linaw na, sobrang distracted na rin para tayong mga Kristiyano. No? Sinasabi ko sa inyo to dahil kinakausap ko sa sarili ko. Diba? We are so distracted. Yun yung title Madalas nating binabaliwala pa rin yung kaluwalhati ang meron na tayo. Hindi ko sinasabing mawawala ang problema natin, no? Pero kasi, kailangan ito, this would really make us really just praise and thank God. Na nandito tayo sa New Covenant. Kaya nga, next na question, kamusta po tayo? Pag tinitingnan tayo, medyo bugnutin pa rin ba tayo?
again, we have to be reminded of the joy that God has already given us. Binigyan niya tayo ng kapayapaan that surpasses all understanding. Okay? Kasi I'm sure nababaliwala natin at take for granted natin kung ano na yung meron tayo. At makikita natin kung ano pa ang dapat na resulta niyan sa susunod na hati. Third division, ang kaluwalhatiang nagtatagal. Tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian. Dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito. Ang daming salita na kaluwalhatian, no? Buti nga pinaalala sa akin ni Brother Ay, Dok, alam mo ba kanina pumasok sa saro bago kami pray? Dok, alam mo ba? 10 times sinabi yung word the glory. Uy, talaga? Grabe, di ba? Puro kaluwalhatian. Kasi ganito po yan eh. Mula sa talata, makikita natin na nagbibigay na si Apostol Pablo ng parang conclusion doon sa sinasabi niya. Kaya't ano sa tingin niyo ang sinasabi dito ni Apostol Pablo? Ganun ulit, pinaghahambing niya yung Old Covenant sa New Covenant. Okay, pinaghahambing niya. Kaya niya nga sinabi yung dito mga salitang, tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian. Yung dating may glory ay nawalan ng glory. Again hindi sinasabi ni Apostol Pablo na walang glory yung Old Covenant. Merong glory. Bakit? Kasi ang Panginoong Diyos ang nagbigay nito. Pinapakita ng Old Covenant yung kabanalan niya, yung kalooban niya. Pero nung sinabi niya ito, ay ano? Ang dating may kaluwalhatian ay nawalan ng kanyang kaluwalhatian. Anong sinasabi niya? Parang nawalan ng kaluwalhatian yung Old Covenant. Parang nawalan ng kaluwalhatian dahil sa New Covenant. Bakit kamo? Dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito. Ulitin ko hindi niya sinasabi na walang glory yung Old Covenant. May glory. Pero, dito, parang nawala ng kaluwalhatian. Bakit kamo? Ito ang isang pagsasalarawan. Kandila, sinindihan nyo. Yan. Sindihan. Itapat nyo sa araw. Anong mas nakikita nyo? Di ba yung araw? Pero nandun pa rin yung kandila. Ganun yung pagsasalarawan po dito. Yung Old Covenant ay kumbaga nasapawan na ng New Covenant. Dahil sa tindi ng New Covenant. Nandun pa rin ang kandila, pero dahil sa sinag na tindi ng araw, ganun ho ang Old Covenant to the New Covenant. At makikita natin na sinabi nito ni Apostol Pablo ay ano? What we have now is superiorly, unimaginably better. Kakaiba po siya. And yun naman talaga ang plano ng Panginoong Diyos. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Ang lumang tipan tumuturo sa bagong tipan. Lahat ng ginagawa nila yon ay paghahanda sa gagawin ng Panginoong Hesukristo. At yun po ay nagbibigay ng kaligtasan. Yun po ay nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan. Yun po ay nagbibigay ng katuwiran. At nang sinabi ito ni Apostol Pablo, para hindi talaga sila magdadalawang isip sa tinuturo niya, tingnan nyo, sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay may higit pang kaluwalhatian. Mula sa talata makikita natin muli si Apostol Pablo, yes, yung Old Covenant, may glory siya nung panahon na iyon. It had glory. It came from God. But it was never meant to last forever. No. Hindi siya pang matagalan. Parte siya ng plano ng Panginoong Diyos, pero hindi nagtatapos doon ang plano ng Panginoong Diyos. The Old Covenant was never meant to be permanent. It was just temporary and preparatory. Paghahanda lamang sa bagong tipan. Kaya nga't sinabi niya, sapagkat kung ang bagay na lumipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay higit pang may kaluwalhatian. Mga kapatid, yung New Covenant, the gospel of the Lord Jesus Christ, this is permanent. It remains. Hindi siya lumilipas. Hindi siya nagfi-fade. Hindi na siya mawawala. Pansinin nyo, pag tinignan nyo sa English ito, anong pagkakagamit, it is in glory. Hindi siya past tense, present siya, ongoing siya. Ongoing na nangyayari. Kaya't kung nagbigay ang Panginoong Diyos
ng kaluwalhatian sa isang bagay na temporary, edi sobrang tindi lalo ng kaluwalhatian sa isang bagay na pangmatagalan. And yun ang kaluwalhatiang meron po tayo ngayon. Kaya nga, dun sa mga nandirito ngayon, ilang beses na kaya natin narinig ang magandang balita ng kaligtasan. Ngunit, nag-aatubili pa rin tayo. Ganito pa rin ba ang tugon natin? Imposible naman na hindi ako papatawarin ni Lord dahil wala naman akong ginagawang masama. Ganon pa rin po ba tayo? Kasi kung ganon pa rin po ang pag-iisip at tugon natin, alam mo, kaibigan, hindi pa kita pwedeng tawagin kapatid eh. Ngayon ay ang araw na posible ng iyong kaligtasan. Huwag natin baliwalain kung anong meron na pong ibinibigay sa atin ngayon. Hindi aksidente na nandirito po tayong lahat ngayon para marinig po ito. May plano at kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya nga sana talagang ipagdasal natin na luminaw ngayong hapon na ito ang kaligtasan po para sa atin. Ngayon, kung medyo nag-aatubili ka pa, gusto mo pang maintindihan, huwag po kayo mahiya, lumapit po kayo sa amin. Lumapit kayo sa kaibigan ninyo na nag-imbita sa inyo or what. Kung gusto mong malaman kung ano ba talaga ang magandang balita, lumapit lamang po kayo. Okay? Huwag po kayong mahihiya. Yun sa mga hindi pa talaga sigurado. Ngayon, tingnan lang po natin, para sa mga Kristiyano. How do you think in the surpassing glory of Christ's finished work? Sa paanong paraan kaya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, makikita ito sa mga buhay natin. Sa pagsamba po natin. Paano po kaya nakikita ito? Kung sinasabi natin Christian tayo, di ba? Dapat yung kaluwalhatian ng magandang balita nakikita sa buhay natin. Paano kaya makikita to? Sa pagsamba natin. Priority ba talaga ang pagsamba? Umiikot ba dito ang schedule natin during the week? Or isinisingit lang natin? Or kung hindi man paglinggo, kamusta kaya ang buhay natin? Yung buhay ba talaga nating worshipful? Makikita ba talaga ang pagsamba natin sa Panginoong Diyos sa buong linggo? O ngayon, kung tayo ay mga totoong Kristiyano at nagsisilbi sa simbahan, how would it show talaga na yung pagsilbi natin, pagministeryo natin sa simbahan ay ano? We do it all for God's glory, not our glory. Or, kung sinasabi natin tayo ay tunay na Kristiyano, pero hindi pa tayo nagsaserve, bakit kaya kapatid? Baka kasi ganito po, we are so focused, nakatuon ang pansin natin sa mga ibang bagay. Na binabaliwala natin kung ano na yung meron tayo. Baka mamaya ang focus natin nasa iba eh. Kaya nga, kailangan pag-pray talaga po natin mga kapatid. Ito yung pinaka-importante. Kailangan, kung talagang sinasabi nating, yes, we are living under the new covenant. Yes, by God's grace, naiintindihan ko yung kaluwalhatian na natanggap ko. How are we now living it and sharing it? Lumalabas ba tayo para ibigay ang ebanghelyo? Or sasabihin natin, kasi nag-iisip pa ako ng paraan para makapag-share ng gospel eh. Alam mo, okay naman yung magplano at talagang pray at pero kasi, importante, baka mamaya kakaplano natin, gusto natin mas creative tayo, wala na nangyari. Kasi kaya nga, we are to just faithfully share it. Ulitin ko, kakaiba yung grasya na tinanggap po natin. Kakaiba po ito. Hindi ko lang kung ako lang ito, kasi nga 4 na linggo ko pinag-aaralan ito, Sana ganun din ang repekto sa atin lahat nito. I trust the Holy Spirit will always work in our hearts. Na talagang wag po nating baliwalain. Wag nating baliwalain ang grasya na tinanggap po natin. Maglaan po tayo ng 1 o 2 minuto para pag nilay-nilayan ang ating pong natutunan.
sa paanong paraan po natin binabaliwala ang Ebanghelyo. Bilang pong mga Kristiyano, ano po dapat ang response natin na tayo po ay namumuhay sa bagong covenant o kay tamis ng na kay Jesus. At yun po ang kakantahin po natin ngayon. Tayo po ay tumayo. O kay tamis. O kay tamis na kay Jesus, ako ngayon ay anak na ng Diyos. Ang aking sala'y hinugasan, langit sa akin ay binuksan. Ang aking awit at salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Kay Jesus. Nang kay Jesus ay magpasako, pangitain ko'y nagbuhat sa Diyos. Mga anghel na nagbabantay, sugo ng Diyos na mapagmahal. Ang aking salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Payapang buhay. Payapang buhay ay nakamtan nang si Jesus ay pagtiwalaan. Dalangin ko ay mataimtim, naghihintay na siya'y dumating. Ang aking salaysay ay pagpupuring walang humpay. Si Jesucristo, Panginoon, dinadakila sa maghapon. Dinadakila sa maghapon. Gandang kanta, no? O kay tamis ng na kay Jesus. Thank you for that worship team. Okay, announcements. PDF 242 Bible Study ho. Itong darating na Huwebes. May 15, ikapito ng gabi, dito po sa GFC Center. Magbubukas po tayo ng bagong series. Ano yung series? Eschatology. Okay, hirap spell, no? Matututunan din natin yan. Attend po kayo. Sobrang ganito po ng series na ito. Pag-pray po natin ito, lalo yung magtuturo. Isa pa hong announcement, baptism class and baptism proper. Ito po'y gaganapin May 17, itong darating na Sabado. Alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon po sa South Bay Clubhouse, Sukat. Kung gusto niyo lang maka-witness ng baptism, pwede po kayo magparehistro. Kung gusto ninyong mabaptize, pwede po kayo magparehistro, pero kailangan po, ibigay nyo kaagad yung testimony po.
yung kwento kung paano po kayo naligtas. Ahead of time. Sana kung magpapabaptize kayo, nag-register, please, pakibigay po kaagad. At least several days ahead. Another announcement, Young Pro Bible Study. Yung mga young adults, Young Pro, ito po ay gaganapin din May 17, Sabado din po. Pero alas 4 po ng hapon dito po sa GFC Center. Kung kayo po ay katuwang kung kasama kayo dito doon sa kategorya ng Young Pro, please, punta po kayo. Okay. Another, Men of the Word. Magpapatuloy po yung Men of the Word sa mini-conference po natin. Yung mini-conference, The Sins We Excuse, mga kasalanan na ating, ano sa Tagalog excuse? Nag-excuse, yun na lang, okay? Nag-excuse, ang hirap mag-isip na eh. Ito po'y gaganap. Nangangatwiran tayo, di ba? Thank you, bro. May 31. Hey, please, men, mag-rehistro po kayo. May 31, Saturday, alas 8 ng umaga. Sabi nga dito, iniimbitahan natin lahat ng mga misis na i-register yung mga asawa po ninyo. Okay, please. Yung mga misis, i-mark nyo na. Kaya namin sinasabi ito ahead. Please, attend po kayo dito. Open to all men. Pagplanuhan nyo na po, imbitahan nyo yung mga pamilya po ninyo at mga kaibigan po ninyo. Okay, couple seminar. Tinatawagan namin ang lahat ng mag-asawa at mga malapit ng magpakasal. May kilala akong ganoon. Samahan ninyo kami sa Hunyo 27 at 28, June 27 and 28, dito sa GFC, para sa ating couple seminar, Marriage, Millstones, and Milestones. 2 araw na seminar patungkol sa sinasabi ng Biblia sa pag-aasawa. Kung paano mas mahalin ang isa't isa, magmamahalan hindi lang kapag parehong busog o nakakapagpahinga. Malapit na ho ang registration deadline. Kaya hinihikayat po namin kayo na mag-sign up na po ngayon. At kung gusto nyo may kayong iimbitahin na iba pong mag-asawa o ikakasal, register na po kayo, mag-register. Okay, gusto ko lamang pong ipaalala, okay. Dito, kung iniisip nyo kasi baka mamaya, wala akong pambayad. Kapos, ako hindi kami makaka-attend. Please, wag po yun maging dahilan na hindi kayo magre-rehistro. Okay, please, approach nyo si Pastor George. Si Pastor George, bahala niya. Okay. No, just kidding. Pero please, register kayo. May mga slots pa ho. Okay, kasi may nakausap na ako ng makararinggo na sabi ko, bro, register ka na. O, ako pa nag-register, no? Parang gano'n. Okay, wag po kayong mag-aatubili. Please, rehistro na ho doon sa likod. Wag kayong mahihiya. Si Lord ang bahala. Another, church camp. Okay, church camp, gano'n. Malapit na ho. Parang dati, pinaplano pa lang ngayon. Malapit na August 21 to 23. Please, fix na yung mga schedule ninyo. Church camp, kung kailangan mo mag-leave, mag-file ka na ng leave ahead of time. Ganon din po, ganon din po. Iisipin nyo, wala akong budget for that. Please, wag ho yun maging dahilan. Register lang ho kayo dun sa likod. Okay, si Pastor George din bahala. Sorry, Pastor George. Hindi. Okay, basta ganito mga kapatid, kasi concern na namin, pinagpipray namin, ilang linggo na kaming ganito na parang may mga, hindi kami nakikita nagre-rehistro. No? Pero dapat mag-rehistro. Please, register po kayo dun sa likod. Okay? Sana mamaya makita namin may mga bagong pangalan. Fix your schedule and pag-pray po. Okay? Sige, sandali lamang po. Tayo po'y magdasal. Diyos aming Ama, pinupuri namin dahil talagang kakaiba po ang pagmamahal po ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami makapagsamba. Salamat talaga, Panginoon, na niligtas po ninyo kami. Alam namin kung hindi dahil sa inyong grasya at awa, hindi namin makikita or makakamit ito. Kaya talaga katulad nung kanta kanina, kay tamis ng nasa Panginoong Hesus. Aming idinarasal, Panginoon, na ang lahat ng mga nakita at natutunan namin ay hindi lamang maiwan sa mga pag-iisip namin, ngunit makita ito sa buhay namin, hindi lang sa araw na ito, ngunit sa darating na linggo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Glory be
and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat at happy Mother's Day po. Ingat po bukas!